Lord, puri kita, sinasambat, dinadakila. Samahan niyo po kami sa aming pagbiyahe sa pangalan ni Jesus. Tapayan. Amen. Okay. Let's go, may OBR tayo ngayon. Alright. Okay, so let's go. Punta tayo ng Maragondon. Ganda talaga pag may OBR. Mabigat. Pag mabigat kasi mas stable ka sa kalsada. Okay, so we're gonna turn right. Ano na lang tayo nito dito sa may Centennial Road. Okay. Centennial Road tayo. Alright, so good thing I bought a set of batteries for my action cam and sa OSIC. And we're hoping that you are seeing a better view kasi umaga tayo ngayon, unlike yung mga first two uploads natin. Gabi ako nagra-ride, so ngayon hapon, and today is April 19. April 9. Araw ng Kagitingan, so it's holiday. Kaya alright. So chill ride tayo ngayon. April 9, araw ng kagitingan. Araw ng magigiting na tao. So Aguinaldo Highway tayo. Ay hindi Aguinaldo. Centennial Road. Centennial Road. Dito po sa may Kawit. Okay, ayan, good. Green light, let's go. $14, $12, $10, $9, $8, $7, $6, $5, $4, $3, $2. Okay, so may ambulansya. Nabulaga tayo ng ambulansya. Sorry. Pasensya na ho kayo. So may OBR tayo ngayon. Ang ating one and only OBR. Na ninenervyos lagi. Kape pa. Biro lang. Love natin yan. Kaya kung may mga OBR kayo, yan, mahalin nyo sila. Bumili kayo ng jersey kagaya namin. Oops. Yan, para pares kayo, and then mag-ride kayo kahit once in a while. Kahit sabihin nating bihira kayo mag-ride, wala namang problema doon basta meron. Buti nagpapanagpo yung schedule, diba? So good thing malapit kami sa Kawit. Paglabas doon sa kalsada ng Alapan Road, Kawit na siya. Ito, Centennial Road, Kawit na to. Pag dinire-diretso to, I believe wala naman traffic. Sana. Pero dyan sa may parting Tanza, laging meron yan. Okay. Tsaga-tsaga lang naman. And
ano na ngayon, alas 3 na ng hapon. So it's already 3:23 in the afternoon. Kaya sa mga nanonood sa biyahe ni Pogi, nood lang kayo, samahan nyo kami hanggang makarating kami doon sa aming destinasyon sa Maragondon Sanctuary. Okay. Hindi naman kami magsuswimming, pero magsa-sightseeing lang kami. Kasi maganda makapanood ng nature, makakita ng nature, nakaka-relax, taas yung hangin. Supposedly kanina kaming umaga alas, pero idinaan pa kasi namin yung mga bata sa biyenan ko. Well, shoutout sa aking biyenan, no, na mapagmahal at tinalagaan yung aming mga bebe. So yun, and kaya kami nakapag-ride ngayon, araw ng Kagitingan, April 9. Kaya pagbigyan natin yan. Yan. So kapag nga ganong sitwasyon, biglang mabagal, para hindi lang kayo tumukod, pwedeng bombahin. Yan, itong throttle, ganyan ninyo yan, yan. Para hindi kayo matumba, para yung balance nyo ma-manage nyo pa rin, na makapag-balance. So yun, madali lang dito kasi ano to mapapasok ng Lancaster. Yan, panuhans pa si kuya nalalaman. Okay, so chill ride lang kasi marami ngayong mga, alam nyo na, mga insidente sa kalsada na hindi masyadong malamig ang ulo. Kaya yun, umiinit lalo ang ulo. Kaya chill ride tayo ngayon. Salamat po sa mga nanonood, sa mga friends ko, sa mga classmates. Salamat po sa inyo dahil napapanood nyo tong aming video. Ayan, sinara ko yung helmet kasi napupuwing ako sa mga and I just realized na pwede pala siyang isara. Halatang madalas magmotor pag gabi. Okay, buti chill ride din tong nasa likod natin. Shoutout sa inyo, bossing, no, yung mga nasa likod namin kung nanonood kayo. Naka PCX, tsaka yung isa naka Bergman Street 125. Para kaming naka-convoy. Susi daw. Oo nga pala. Paikuha mo nga yung susi ng top box. Nakala kaya? Ay, nakasara. Okay. Ayun, shout out, thank you dun sa sa hero natin. Isa siyang tunay na bayani. Salamat sa iyo, kaibigan. Hindi dahil sa iyo, malamang mananakaw yung susi or mahuhulog. Napakahirap pa naman pag nahulog yung susi, patay tayo dyan. Tumatakbo tayo tapos bigla tayong hihinto nang wala sa panahon. Napaka challenging nun pag nagkataon. Shoutout sa inyo, sir. Naka PCX na black, kaya kanya pala tayo binubuntutan. May sasabihin pala siya. Galing talaga, galing. Ayun, kung pipiliin natin maging hero, no, sa kalsada, gawin natin. Dahil malaking bagay po yan. Sa halip na makipagtalo, magpadala sa init ng ulo, napakaganda po na tayo ay tutulong sa ating kapwa. Okay, ayos. So let's go. Medyo mainit pa actually kasi April na ngayon. Yung panahon ngayon mahangin pero mainit din at the same time. Pero yan, salamat talaga sa ating mga bayani. Dito na tayo sa EPSA. So ito yung unang gate. Pagkagaling mo dun sa
Noveleta Bridge. Ito na po yun. So may stoplight at naiipon ang mga sasakyan. Pero kapag walang ano dito, walang stoplight, magulo. Nung una magulo, bigayan. May mga lumalabas sa truck dito, palabas sila sa ganun, or minsan may mga truck doon from that side, papasok sila. Ang nangyayari, nakakabulbul dito minsan nung wala pang stoplight. But good thing yan, meron na, and gives us the green signal. Let's go. Okay. By the way, we are using our Kimco Dink R150. So isa ito sa pinagpilian at nakuha kong motorsiklo, binili namin. And the performance, talagang hanga ako sa performance ng Dink R. And so may OBR ako, natakbo kami ngayon ng roughly 70 to 80 60 to 80 kilometers per hour. So ayos na ayos siya yung kanyang performance. Pang adventure talaga to, urban adventure scooter, and which is reliable yung kanyang power and yung comfort naman pagdating sa long rides. Kasi naiikot na namin to ng na-try ko na tong iikot ng Cavite, Batangas. So most likely dito rin sa ruta na pupuntahan ko. I hope you're still watching and I hope you're doing okay, diba? Yan, relax lang kayo dyan, diba? Kulang kayo, ngatalang kayo ng mani or popcorn if you have, tapos drinks habang sinasamahan nyo akong taakin ito very challenging part, lalo doon mamaya sa parte ng Maragondon. Ternate pa nga lang, ano na challenging na yung kalsada mas lalo sa Maragondon. Okay, in fairness sa kalsada rito, actually gentry na po ito. Pagpasok niya rito, in fairness naman sa kalsada, asfaltado, malinis, and maayos, walang lubak-lubak, no? So sa mga tumatawid, wala rin masyado kasi hindi naman to kabahayanan itong kalsada na to. Ayan. So ito yung Divine Grace Medical Center. Ayan dyan sa may kanan. Malapit na tayo sa Tejero. Yun yung ano, intersection dito na laging matraffic din naman. Oo, laging matraffic din niya sa Tejero, but it's okay. Marami naman lusutan dyan ngayon eh. Ayan. Ito naman sa may bandang kanan, Robinson's General Trias. Ayan, Robinson's Gen 3. So marami rin namamasyal dyan, marami rin silang tanawin sa loob. Mga stores, ganyan. Ayan. So dahan-dahan kasi magbibigay tayo sa mga nakamotor tsaka sa nakavan. Ayan. Sige lang, tuloy lang kayo. May terminal din dito, mga kapogi dyan sa ano. May terminal din dyan papuntang Lucena. Alam ko meron dyan eh. Alright. Ayan, so araw na Kagitingan, walang masyadong sasakyan, kaya walang traffic dito sa Tejero. So 2 lanes to, pwede ka doon sa loob, pwede rin dito sa labas. So pipiliin natin tong labas. Okay, kahit saan naman yan, parehas lang ang tumbok nyan. Ayan, so dito na tayo. So mamaya madilim na dun sa pupuntahan natin, kaya ano lang, chill lang. Okay.
Okay. So, nandito na tayo. Madalas din may mga motorcycle dealers dito. Marami rito sa Tanza. Actually, Tanza na to. Itong area na to. Tapos, maya-maya lang nandiyan na tayo sa Pure Gold, Tanza, and then SM Tanza. Sunod-sunod na yan. So, meron pa tayong 57 minutes. Ang pinin ko kasi yung Maragondon Sanctuary. So, may 57 minutes pa tayo to travel. Right. Gusto tayo. Okay. And speaking of which, eto na po, Pure Gold Tanza. Alright, Pure Gold Tanza na yan. And pagtawid natin dito, ano na, SM Tanza. Lusot lang tayo. Ayan, makikiraan po. Alright. Okay. SM Tanza. SM Tanza. Ano ba? Nakapasok ka na eh. Uy! Pumasok ka na. Namihira to. Bigayan lang. Nakapasok na siya. Nakanguso na siya. Hindi pa siya pumasok. Parang gulo naman pag ganun. Kaya pagbibigyan na natin. Oo, kasi kahit sabihin natin naka-aircon sila, nakaupo silang maayos, naka-music sila, 'di ba? Tapos tayo nandito, nakaupo, maayos naman, mainit nga lang. At kausap ko kayo diyan, mga nanonood. 'Di ba? It's okay. No problem. Alright, so let's go. Nagpasa tayo ng SM. Dire-diretsuin lang natin. Tapos 36 kilometers pa yon yung pupuntahan natin. Kaya chill ride lang. Ano kung pauwi ng Bicol, yun yung pinaka gusto kong gawin. And nawa, matuloy. And with the help of you guys, subscribe kayo dito sa ganitong mga klase ng content kung gusto nyo to. Kasi itutur ko kayo. Ako tinutur ko kayo eh. Gusto ko napuntahan ko muna yung lugar bago ko i-vlog or bago ko videohan. Para syempre naman may alam tayo. Hindi yung first time inosente. 'Di ba? Nakakapa. Tapos baka ang ending kayo pa mag-tour sa akin. Sa pamagitan ng mga comments, 'di ba? So, wag naman sanang ganun. Dito pa rin tayo sa Tanza. Ito yung mahabang kalsada eh. Malaki ang sakop ng Tanza dito sa biyahe natin. Medyo mahaba siya. Ang susunod na bayan, Naik. Right, so, may ilang kilometro pa yon. Then sunod, Ternate, and then yun na, Maragondon. Ayan. Meron pa tayong 52 minutes base sa mapa. Tatahakin natin ngayon. Ayan. Sana magkasya yung battery life nung ni Usik, nung ating action cam. Nawa magkasya yung battery niya. Ay, sisingit tayo ngayon. Naku, hindi tayo makasingit. No, we can't. Okay, let's go. Buti makapasok tayo. Barangay Amaya 1, Tanza. Daming mga pabahay dito dati eh. Hanggang ngayon naman may mga pabahay pa rito. Kaso nga lang yung prices nila, unlike before, mas nag-increase yung prices ngayon ng mga pabahay dito sa Tanza. Ayan ay, mukhang may peryahan dito.
tuwing gabi, bakanting lote kasi to eh, dinimolish yan, tapos yan nilagyan ng peryahan. Ayos. Okay, so let's talk about the motorcycle. Itong motorsiklo namin na ginagamit is siya, Kymco brand. So number 1 kasi si Kymco sa sa Europe. Pag sinabing scooter, ang unang papasok sa isip ng mga taga Europe, Kymco. Sigurado yan. And gawa sa Taiwan ng Kymco. May mga brand din na gawa ng Taiwan, kagaya ng SIM or SYM. Yan, Taiwan yon. And then itong Kymco. Bakit ba napili ko tong Kymco na motor? Kasi para sa akin, gusto ko na magkaroon ng unique na appearance yung aking motorsiklo o scooter. So because of that, nakita ko yung design nitong Kymco, and then at the same time yung features niya, na natuwa ako. Sabi ko, ang mga features na to ni Kymco, yung hinahanap ko sa scooter or sa motorsiklo. Okay, nabigla tayo doon, sorry. Sisingit sana ako eh, pero naunahan tayo nitong bus. Well, in fact, nasa una naman talaga siya. Pero buti na lang, isa doon talking about the features that I like. Isa sa features nitong Kymco Dink R 150 ay meron siyang dual channel ABS. So yung dual channel ABS niya, malaking bagay na nakakatulong sa pag-brake, sudden brake ng motor, para hindi mag-lock yung kanyang brakes. Ang ginagawa ng anti-lock braking system ay pinipigilan niya yung pag-hold, alam niyo yun, yung pagkapit ng brakes para hindi siya mag-lock. Kasi once na mag-lock yan, pag nag-lock yung brakes niyan, ang tendency magi-skid yung gulong. At pag nag-skid yung gulong ng iyong motorsiklo, ang ending, malaki yung chance na ma-out of balance ka. Kasi pag nag-skid na, out of balance, semplang. Okay, pasok tayo rito. Ayan. Oops. Okay. So maganda talaga kapag may mga pedestrian lane naka minor ka lang. Huwag mong hahabulin na kahit sabihin natin sumisingit ka, mabagal lang. At yun nga, talking about going back to the anti-lock braking system. Ito pong Kymco Dink R 150, dalawa po yung ABS niya, harap at likod. Kaya nakakatuwa na protektado yung hindi lang yung isang channel, kundi harap at likod na. Kasi may mga Japanese bikes na isang channel lang yung ABS, yung harap. Example, yung Honda Airblade 160, pati yung Honda PCX 160. Sa Yamaha naman yung Yamaha Mio Aerox 150. Yun yung mga naka single channel ABS, yung harap lang ang may ABS. Pero ito, dalawa yung kanyang ABS, harap at likod. Kagaya ng Yamaha NMAX 155. Yun, Yamaha NMAX 155, dual channel ABS, harap at likod. Tapos in relation to the brake system, yung kanya namang mga gulong makakapal.
So may lapad na 130 yung gulong niya. Kaya yung stability sa kalsada, kasi before gumagamit ako ng Honda Click 125. So nung na-experience ko, medyo hindi naman sobrang kapalo. So tama lang, tamang-tama lang yung kanyang yung kanyang gulong para sa size ng Honda Click 125. May mga times talaga na hindi siya ganun ka-stable. Pero ito, niraramdaman ko, dinadama ko ng maigi yung gulong niya after several rides na nagawa na. Kasi nakaano na ako 1,500 mahigit na rin yung odo nito, straight from casa, kasi brand new na nga namin nakuha. And sa tinakbo niya na 1,500 mahigit, ang masasabi ko sa kanyang gulong, napaka-stable talaga. Napaka-stable. And wala akong masay sa performance din, dahil kapit na kapit yung kanyang gulong sa kalsada. Maxxis po yung ginamit na gulong dito. Kaya masasabi kong very satisfying yung ibinibigay niyang performance para sa kagaya natin na nasa 70 kilos ako tapos ngayon yung aking OBR nasa 60 mahigit. Yeah, okay naman so far. Tsaka napansin ko yung handling niya, talagang nagustuhan ko. Kasi yung pinipili ko nun na motor, ito yung ito yung pinaka nagustuhan ko sa handling. Skytown 150 ng Kimco din. Yung isa sa ko sana, Prospect. Pero hindi hindi ko nagustuhan yung handling. Ang nagustuhan ko ito, medyo mataas yung manibela niya actually, pero para sa akin relax pa rin. Kasi yung unlike sa PCX ng Honda, medyo mababa yun medyo mababa yung manibela kumpara dito. Parang Honda Click, mas mataas siya ng konti sa Click, pero hindi naman sobrang taas. Ito kasi feeling ko ang taas na ng nito ng manibela, pero relax pa rin kasi naka-bend yung yung siko ko. Lalo ngayon meron akong OBR, yung siko ko naka-bend talaga. Ganun naman talaga yung dapat na na riding position, naka-bend yung siko mo sa throttle. Hindi dapat naka-straight kasi hindi ka naman nagbibisikleta So ganitong form yung perfect talaga, yung pag-i-scooter sa ganitong forma. Right. So napapansin nyo, medyo matumal yung mga sasakyan dito. Kasi na to hindi na to part ng bayan. Medyo kakaunti na yung mga nakikita nating private, at lumalamig yung hangin dito sa parte na to. Pansin ko medyo malamig yung hangin. Siya, damandam ako sa kamay ko. Alright. Unlike doon kanina sa pinanggalingan namin sa Imus, talagang mainit. Siguro nakadagdag din yung dahil 3:40 na ng hapon. Okay, so nandito tayo. Tanza pa rin po ito, Tanza Cavite. Okay, medyo may traffic dito. Part pa rin ng Tanza, ma-traffic. Tingnan natin. 42 minutes na lang po yung aming ibabiyahe papunta sa Maragondon Sanctuary. Okay.
Okay. Alright. Going back sa motorsiklo na ginagamit namin ngayon, isa ko pang nagustuhan sa kanya yung digital panel. Ayan, nakikita nyo naman sa screen ninyo, ang laki, di ba? And maayos na naibukod-bukod, na engineered ng maayos itong ano, instrument panel or yung dashboard ni Dink R150. Kasi nakikita nyo sa gitna yung odometer. Ay, sorry, speedometer rather. Sorry. Odometer sa kaliwa. Tapos yung oras nandito sa kanan. So tatlong bahagi siya. Yung kanyang gas yung meter ng gas nandun sa kanang bahagi. So madaling intindihin. Tapos sa kaliwa, yung pinakakaliwa niya, doon yung ano, temperature nung mismong makina. Sa ngayon 2 bars siya, which is normal. Bago mo siya gamitin, 1 bar yan. Pag ginagamit, 2 bars na yan. Tapos kapag overheat, 3 bars. So doon pa lang monitoring, mahalata mo na eh. Kasi yung radiator nito nandito sa ilalim ng gulong sa unahan, doon sa tapalodo, kaya pronto sa sa overheat. Dahil kapag yun napuno ng putik or alikabok, buhangin, ganun, ang tendency mag-overheat yung makina. Okay, good thing nakalusot tayo. Ayan, mapapansin ninyo, ngayon lang ako nagbusina, hindi ako mahilig magbusina eh. Lagi kong ginagamit yung ilaw, yung signal lights, or yung aking flashing. So yun yung madalas kong ginagamit. Okay. Alright. And also yung lights nito, yung headlight nya, features ng bike na to or ng scooter na to, ay all LED na po yung mga ilaw. All LED. So yung headlight, yung mini driving light or park light, yung tail lights, signal lights, lahat po talagang incorporated na yung LED. So kapag LED kasi yung ginagamit na ilaw, tipid siya sa konsumo ng baterya. So mas matagal kang magpalit ng battery kapag naka LED yung mga ilaw. Yun yung kanyang advantage. Pasok tayo rito. Yan. Also yung side mirror nya, nakita nyo, ang ganda, di ba? Malalaki yung side mirrors nya. So yung iba kasi nag-upgrade pa ng side mirrors, pero dito etong stock, ang ganda, nakakabilib. Talagang kahit yun na siya, huwag ka na magpalit, okay talaga. Kasi ang iba bumibili pa ng syempre ng kanilang side mirror. Sunod naman yung yung kanyang mga pindutan. Gustong gusto ko yung pindutan nito dahil though hindi naman sobrang kapal ng mga plastic na ginamit, ang maganda ay matibay. Ayan. Anyways, nasa bayan na tayo ng Naik. Bayan ng Naik sa Cavite. Ayan, ganun-ganun lang, Naik na tayo. Diba? So pag hindi talaga traffic, maganda bumiyahe. Pag holiday, ganyan. Wag lang pag Biyernes Santo. Pag Biyernes Santo, lahat traffic pag ganito. Kasi may mga prosesyon. Tapos pag gantong oras yung mga prosesyon na yan, tsaka lahat yung mga resorts madalas punuan. Mga kaya abala rin.
Anyways, bigyan ko kayo ng update nga pala. Nagpunta kami, supposedly pupunta kami sa ano, sa Marine Corps sa Katungkulan Beach. Sa may Ternate. Dapat pupunta kami dun eh. Kaso meron palang marine exercises hanggang May 9. So wala mo nang ano, wala mo nang guest na tatanggapin dun sa beach habang merong exercises. Okay din naman. Ang problema nga lang, wala silang Facebook page. Wala rin silang phone number na pwedeng mapagtanungan. Yun yung ano nga lang. Yun nga lang yung pinagkaiba niya sa ibang mga beach resorts. Right. Yeah, going back sa motorsiklo na Kymco Dink R150. Ang masasabi ko rito, ano yung makina niya malakas. Kaya nung nag-test ride ako nito, kahit maiksing ano lang, kahit siguro mga 1 o 2 kilometro ko lang siya ginamit, kitang-kita ko talaga na iba yung hatak ng makina. Relax na relax yung makina. Parang alam nyo yun, parang malakas. Malakas. And syempre may tulin din to, may tulin. Pero sa akin, anong lakas ng hatak, yung ano ng makina niya, yung respond, pati yung braking. Wala akong masabi sa Dink R. Wala akong masabi sa Dink R. Talagang ox na ox yung makina niya. Reliable and hindi siya hirap. Okay, so ewan ko lang kung nakikita nyo sa screen, sa cellphone or sa TV nyo. Yan, yung bundok na yon, doon kami papunta. Sa kabundukang nakikita ninyo sa kalayuan. Di kalayuan. Bakit ko nasabing di kalayuan? Kasi ilang minuto na lang mararating na natin yan. Makakarating na tayo dyan. And may enjoy natin yung tanawin ng nature, which is the best part. Nice. Okay, so tuloy-tuloy lang tayo sa paglalakbay. At mamaya makikita natin kung gaano kaganda yon, yung ating pupuntahan. Maragondon Sanctuary. Sa pang nagustuhan ko rito sa Dink R150, yung upuan. So yung kanyang upuan na malapad and very, wala akong ano rin naman, wala akong reklamo. Talagang ibinibigay niya yung comfort habang umuupo kami ng ganito, diba? Relax. So ito yung HTBC Holy Trinity Bible Church. Pinapanood namin yung mga YouTube videos niya kasi ang galing ng mga singers niyan, yung nung church na yan. Konti lang sila pero magagaling. Lalo yung lead singer nila, ang galing. Shoutout pala, HTBC, kung nanonood man kayo. Kung nanonood man sila, shoutout. Dahil ang gagaling ninyo kumanta. Tapos yung banda nila, ang galing din. Simple lang yung banat. Arrangement ng songs nila, simple lang din. Hindi kino-complex. Kahit sabihin nating mahirap yung kanta, yung arrangement ng music, pero sinisimplihan nila. Ayan, nice. HTBC. Okay, so dahil nandito na tayo sa Naik, mas kumukonti ang kalsada at may mga palayan na rito. May mga ganyan na dito. Sa Imus meron din ganyan, kaso wala na, halos tinatayuan na ng mga subdivision. Tayo matalbog yan. So kung papipiliin ka, asfaltado o sementado, asfaltado tayo. Kasi mas kaunti yung mga alon Tapos sementado ulit, yan, matalbog. Matagtag talaga ang sementado. Yan.
Alright. Sarap na ng hangin dito na malamig na. So nandun pa rin yung init ng araw, yung kanyang temperature nandun pa, pero pinalalamig na siya ng hangin. Sarap dito Dati sa Las Piñas ganito pa yung hangin namin nung maliliit pa kami. Yung hangin namin sa Las Piñas dati malamig pa, kasi tabing dagat kami dati dun Well, nandun pa naman yung bahay, pero ang observation ko, yung hangin dati malamig din, ngayon hindi na. Mainit na rin dahil overpopulated na rin. Pero ito parang probinsya style nakaka-relax. Sarap lang bumiyahe. Okay. And Maragondo na po tayo. Yan. So actually yung ating pupuntahan doon, madadaanan kasi yung Ternate, pero sako pa rin daw ng Maragondon yung area. Kaya ganun. So sarap magbiyahe dito. Sarap magbiyahe. Nakaka-relax. Parang probinsya style na talaga, kasi ang liliit na ng buildings, hindi na ganun ka-populated, yung kalsada maluwag din. Kaya kung mag-chill ride ka, hindi ka magrereklamo rin, kasi solve ka sa sa nature, diba? Nagwa-widening pala rito. Yan, eventually luluwag na rin talaga yung kalsada. Yan, malaking tulong yan syempre sa atin na mahilig magbiyahe. Okay, so pasok tayo dito, singi tayo sa truck. Okay, nice. Okay, papalapit na tayo ng papalapit dun sa bundok. We still have 30 minutes. And malapit-lapit na yan. Saglit na lang yan. Sarap nito kung may makakabili ng merienda rito sa Amber Kung may nilagang itlog, hindi, saging siguro. Favorite ko saging Saba, ganun. Maruya. Yan, favorite ko yan Chill ride lang talaga. Okay, so isa pa palang nagustuhan ko rito kay Kymco Dink R 150 ay yung kabuuan niya, yung overall niya. Siyempre yung tipong wala ka nang masyadong ipapa-upgrade. Ganun yung hinahanap ko Yan, so ito na yun. Kasi though yung ilaw niya medyo madilim pa rin sa gabi, reliable na rin. Kung sa city driving, pwede na. Nasa sayo na lang yan kung gusto mo padagdagan. Pero yung ganitong klaseng ilaw, pwede naman palagyan ng mini driving lights. Pwede naman. Or auxiliary lights. Wala namang problema yun. Kayang-kaya naman yan. Preference na lang talaga nung rider. Okay, so marami na tayo nakikita rito na na mga wala ng helmet. Ayan, nakikita natin karatula yan. So kakanan tayo dito. Ayan, kanan tayo dito. Alright. Mamaya madadaanan natin Cabiang Tunnel, tsaka Maragondon, yung mga Pico de Loro yan, Puerto Azul. Yung karatula lang naman. Nakikita natin mamaya. Yan. So dumadami na po yung sasakyan dito na mga tricycle, ganyan. Right. Ang gusto ko rin sa Dink R150 kasi yung kulay. Yung kulay nito ay blue, metallic blue na pag natatamaan ng ilaw nagiging black. Kala mo black,
So, yun yung pinaka nagustuhan ko. Nag-iiba yung kulay niya. Tapos blue pa siya. Kasi favorite color ko nga blue. Nandun naman yung ibang option sa ano eh. Yung NMAX, meron din siyang blue. Airblade, meron din siyang blue. Ano pa ba? Sa ibang brands, meron din. Mga China, ganun. Pero nagustuhan ko talaga yung Dink R. Kasi yung forma niya, very unique. Wala kang masyadong kamukha sa kalsada. Tapos yung mga pyesa matitibay. Kasi si Kimco may sarili siyang mga pyesa. Oo, medyo pricey yung iba. Pero yung ibang pyesa niya medyo pricey. Kaso nga lang, makakasiguro ka naman na alam kasi ni Kimco yung ginagawa niya eh. Matagal na siya sa market. Kaya yun. Ay nga sabi ko sa inyo, number one sa Europe si Kimco. Kasi he knows what he's doing. Alright. So, nandito na tayo sa parte na ito na wala na yung bundok. Ayan. Kasi nasa bundok na po tayo. Yung kaninang tinatanaw natin na bundok, ayun na po yun. Yun na yung nasa kaliwa. Yun na po yun. So, ayan na po yung nadadaanan ng papuntang Batangas. Yan po, kabundukan ng Batangas. So, kasama dyan yung mga Papaya Island. Oo, yung sa mga Nasugbu, Batangas City. Yan. Pero karugtong pa rin yan ito. Kasi papuntang Nasugbu rin to eh, sa may Kabyang. Yan. So, nandito tayo sa Ternate ngayon. Yan, Ternate, Cavite. So, sakop po ng Ternate, Cavite ito. Okay. So, makikita nyo yung mga bus dito. PTEX, yung Karatula. Ayan, galing Batangas yung iba dyan. Yung iba naman Ternate galing. Kasi may sarili silang terminal dito eh, yung mga bus sa Ternate. Alright, and ito na, bayan-bayan na po ito. Bundok na po yung nakikita natin dito. Wala na po tayo nakikitang mga matataas, mga high-rise na building. Most likely, ano na lang to eh, mga mga building na 5-story, ganyan. Dalawa pala yung pwedeng daanan. Pwede pala dumaan dun sa baba. Ayan. So mapansin natin may dagat na rito. Ayan. Ganda ng dagat dito. At ang kabuhayan na rin dito, syempre, pangingisda. Pero meron din doon sa Tanza, may dagat din doon sa Tanza. Naligo kami doon eh. Okay din eh. Malinis din, kaso nga lang doon kasi porque malapit na sa residential areas talaga na yung quality ng tubig hindi naman ganoon kalinis. Hindi na natin masasabing kagaya doon sa Batangas, ganoon. So iba na siya. Okay. Ay! Pagbibigyan kaya tayo nito? Sana nagbigyan tayo. Okay. Salamat sa bus. May mga establishment din dito, apartment, ganun. Pero mabababa na lang talaga. Ito pala yung bundok na yun, yung tinuturo ko kanina na malayo. Actually pupunta tayo dyan eh. Meron pa tayong 23 minutes bago tayo makarating sa pin location. Alright, subukan natin sumingit dito. Ayan. Mamaya medyo may mga pasigsag-sigsag na yung pupuntahan natin. Ayun, nagustuhan ko rin dito pala kay Dink R. Yung upuan niya, yung tapakan niya, relax na relax. Naka-toilet seat yung upo niya eh. So mataas yung tuhod mo sa mas mataas siya compared dun sa ibang scooters. So for me, ibang comfort yung naibibigay. Tapos kapag in-stretch ko yung paa ko rito,
Ayan o, sa tapakan. Comfortable talaga. Ang sarap. O, ito na po yun, yung bundok na tinuturo ko kanina sa malayo. Ito na po yun. So, simula na po tayo ng zigzag dito. Ayan. Dito na po ang simula ng zigzag. Malamig ang hangin, napakasarap. Napakasarap dito. Buksan natin yung ating visor. Wow. Yan na. Para madama natin yung lamig. Ang sarap. Woo! Amoy dagat. Naamoy ko yung yung hangin na ano, galing sa dagat. Sarap. Ayan o. O, kitang-kita nyo naman yung power ni Dinkar. Ayan, talagang paahon to. Basic na basic sa kanya. Wala man lang ako nararamdaman na struggle. Napakalakas. Napakalakas ni Dinkar. 150. Ayan, 70. Pero paakit tayo. Ayan, may OBR pa ako. And I remember, hindi ako nakabuelo kanina eh. Kasi biglang umakyat. May sinusundan kasi akong motor na mag-minor. Kaya yun, hindi masyado nakaangat. Pero ngayon, ito na. Nakaangat tayo ng mahusay. Sarap. Mamaya pa-picture kami dun sa ano, sa may Kabyang. Alright. Dito na tayo. Ang sarap oh. Lamig. Tirik ang araw. Hindi naman tirik. Pababa na siya. Pero it's already 4 o'clock in the afternoon. Kaya damang-dama may lamig. Sarap. Sarap sa pakiramdam talaga. Woo! Sulit ang biyahe. Lalo kapag umaga, nako. Woo! Tapos may ano pa, meron pang tawag dun, hamog. May hamog-hamog pa. Perfect. Sarap. May mga nagtitinda-tinda dito sa gilid ng ano, ng mga buko juice, ganyan, mais. Yan. Kasi masarap magmerienda sa ganitong mga lugar eh. Ayan o, umahon na naman tayo. Pero nakabuelo tayo this time, kaya basic na basic. Basic. Super basic. Okay. Sarap. Woo! Ay, napakasarap. Puerto Azul po dito sa may bandang kanan. Ayan o. Ayan. So pwede tayo minto rito saglit. Tingnan lang natin yung Puerto Azul. Ayan. Gaya ng iba nagpapalitrato dito. Pwede naman. Dito lang tayo. Ay, sayad. Sumayad yung center. Ayan. Okay. Mamay, baba. Yan. Yes. Struggle ako dun. Okay. So, nagbabalik po kami. After magpa-picture sa... Ay! Talagang sayad. Yung stand. Okay lang. Wag lang lagi. Okay, so dire-diretso na tayo, no? Sa pababa na tayo doon sa Kabyang. Pero mag-aano muna tayo dito, mag-adventure tayo. Merong mga trails dito, what I mean zigzag dito sa parte na to. Okay. Nice. Lamig ng hangin, sarap. Alright. Alright, nandito tayo. Okay. Umakyat. Okay. And may mga nagtitinda talaga rito
sa lugar na to. Nagme-minor tong nasa harap ko. Right, dahan-dahan din tayo. Kasi ang disadvantage naman ng asfaltadong kalsada, mas madulas siya. Okay. So we still have 16 minutes bago tayo makarating sa destination natin. Ganda, overlooking dito sa kanan, no? Woo! Okay. Pakurba na talaga yung kalsada rito. Ayan, no? Pati doon, pakurba na, paahon. Ayan, tingnan natin. Pero basic yan kay Dinkar. Ayan, kaya ni Dinkar yan. Ayan, nakabuelo naman eh. Buelong-buelo siya. Perfect. Sensya ka na ate, inunahan kita. Naka-Honda Click si ate, inunahan ko na lang kasi makalangan ako sa kanya. Siguro kinabahan din yun. Pero lagi natin tatandaan, ingat talaga. Yun ang pinakamahalaga. Ingat. Ingat sa kalsada. Yan. Menor. Busina. Yan. Sarap! Ginaw! Si kuya, oh. Galing, oh. Nakabag pa yan, ha. Kayang-kaya talaga yan dito. Kahit sabihin natin nakapadyak pa sila. Ayos na ayos. Ayun, oh. Dami na rin pauwi eh. Mga pauwi. Ayan, marami na yun sila. Okay, so nandito tayo. Ayaw kasi nilang magpaabot ng dilim at madilim talaga dito. Pag inabutan ka ng gabi, talagang madilim. Pinauna na natin yung sasakyan. Sinabibitin siya eh. Yan. Ayos ah. May nangangampanya dito. Baka naman naligo sa dagat yun. Alright. Ayan, problema sa asfalto pag tinapalan. Ganun talaga. Alright, we still have 11 minutes left bago tayo makarating dun sa pupuntahan natin. Okay, marami ring naligo kasi dagat na yan dyan eh. Actually, bangin to eh. Tapos sa baba, dagat. Nakaligo na kami dito eh 2 weeks ago sa may Danlin Beach Resort. Dito sa may ano yan, Ternate, sakop ng Ternate, Cavite. Ayan. Paahon, no? Woo! Ayan.
Ayos. Talagang bilib ako sa handling ni Dinkar. Mahusay. Ito pa, isang matinding kurba to. Matinding kurba to. Ayan, nabangan natin. Makikita natin kung ano itsura nito. Nasa unahan pala yung tricycle, kaya mabagal. Kaya pala kami mabagal. May tricycle sa unahan. Okay. Nakikita nyo naman yung ano, ayan, oh, yung mga kurba na dadaanan pa natin dito pababa. Actually, baba, tapos akyat, baba, akyat. Ganyan yan dito. Ganyan pa man, ingat pa rin. At i-enjoy natin yung nature. Ganda ng nature eh. Alright. So, inunahan na natin yung tricycle. Para ayos na ayos. Okay. Sige. Baba uli tayo. Tapos aakyat uli. Ganun talaga rito. Okay. Tandaan. Right. Ayos. Okay. Tali. Ginagawa nila dyan. Pababa na pala to. Baba na tayo. Yun. Matalas po. Ang talas nito. Talas. Yun. Parang dun sa ano, Sungay Road. Itong mga to, magbe-beach din yata to. O pauwi na ng Batangas siguro itong mga to. Mga kotse, sasakyan sa unahan natin. Hindi natin sure. Ganda talaga ng kabundukan. Ganda ng mga tanawin. Wala akong masay. Gaganda. Ayan. Aakyat tayo. Kaliwa tayo rito. Punta tayong Cave Yang Tano. May mga ilang pakurba pa rito. Mga ilan-ilan. Pero malapit na tayo sa tunnel. Alright. May ilang kasi kuya. May dalang lang ka. Ayos ah. Ox na ox ah. May mga kabataan dun. Umiinom ng juice. May mga nagtitinda ng lobster dito. Okay. So nakapreno tong kotse sa harap natin. Ay, oo, nakapreno siya. Ayos talaga, big bike ah. Okay. 2 kilometers Cave Yang. So tayo. Oy, glad hindi tayo nag-overshoot. Ay, salamat. Thank you, Lord. So 30 kilometers per hour daw ang takbo. Sige, sundin natin. At matalas to. Wow. Hahay.
may isa pang malaking kurba makatapos nito. Okay. Medyo maliliit. Liliit na kurba, ha? Ang talas nito. Mas matarik. At ito yung malaki. Ay, hindi pa. Nahulog yung mic. Nahulog yung mic. Nahulog yung mic. Sira na. Sira ng kabitan. Ay, hindi. Ayos pa. Natanggal lang yung plastic. Pero okay naman. Wow! Ayos tong spot na to, ah. Bangin na bangin, ah. Alright. Okay, 5 minutes. Dito na tayo. Ito yung malaking kurba. Malaki. Hop. May vulcanizing shop, of course. Sa mga ganitong lugar dapat talaga may vulcanizing. Kasi kahit pa sabihin natin gulong mo tubeless, di pa rin natin masabi kung kailan mapaplat ang gulong. Huwag naman sana. Ganda talaga ng kabundukan, oh. Woo! Alright. Ayos. Ito na. Kibyang Tano. Kibyang Tano. Ang tano sa Kibyang. Okay, Kibyang. Pa-picture tayo? Picture, sir. Wag na? Hindi na pa. Thank you. High beam. High beam tayo. Hindi natin kami nagpa-picture para makasave ng time. Ito na. Sabi nila bubusin na raw, eh. Pero hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi na tayo bubusin na. Alright. Yung mga nag-aalok doon ng picture, wala namang bayad yun. Mga professional yun. Kaso nga lang, ang catch nun, pag pinicturean kanila, alokin kanila nung mga tinda nila. Pero optional naman yun kung bibili ka o hindi. Nasa sayo naman yun. Hindi naman porque nagpa-picture ka, obligado ka na bumili. Hindi naman. Nasa sayo pa rin yun kung bibili ka o hindi. Alright. Ayan, natatanaw na po natin ang dagat dito sa may right side. Dagat. 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 So kung maabot ka sa ano na to, part ng video na to, no, mabuhay ka. Ang galing mo talaga. Believe na ako sa'yo. Salamat sa panonood. And para sa'yo to, itong tanawin na to. Woo! Diba?
Napakagandang tanawin. Doon, maganda doon. Masarap doon magmerienda. Ito nga lang, oh. Right. Ito na, malapit na. 1 minute, 400 meters left. Nandun na tayo. Maragon doon, Sanctuary. Pasok tayo doon. Tapos i-video natin. Ayan. Wow, ganda talaga. Woo! Woo! Nice. May konting trek doon mamaya. May kita natin. Ito na yata. Ito na yan. Saan? Saan? Dito mag-park pwede? Baba ka muna mamay. Dito ka sa kanan baba. Yan. Oo nga no. Hop. Dali. Kasi ano eh, ma-out of balance ako eh. Ayun, dalawa pala kayo? Hop. Dali. Yan. Doon sa ano? Oo, doon kay ate. Kay ate. Okay. Okay na to, bossing? Oo, pwede na boss. Apo naman. Silipin lang namin to kasi lagi nasa vlog eh.